Ayan, good morning guys. And today is Tuesday. And panibagong araw na naman para sa atin. And gusto ko lang sabihin na kababalik ko na lang din mag-vlog ulit or mag-video. Dahil yun nga, sa mga di nakakaalam, nag-aaral kasi ko ng gas technician. And dati nung nakaraan sa YouTube or dun din sa company na yun na pinagtatrabahoan ko ngayon, yung Pilipinong may-ari. Tapos dati nag-helper lang ako dun, then na-decide ko na mag-aaral as a gas technician. Gas technician nga pala is yung technician ka ng usually mga gas dito or mga appliance dito, may mga operated by gas. And yun nga, nandito sa Canada, sa Toronto, na dito kasi kailangan mo mag-aral para dun sa para makapag-handle ka ng ganong trabaho. And yun, nag-enroll ako dun sa Highmark. Ngayon sa past video ko, nag-aral ako sa Highmark na 4 months. And siguro mga ilang months din akong tumigil sa pag-video kasi gusto ko nga munang tapusin yung school ko, kasi syempre ayoko rin na magkaroon ng aberya or yung video is magkaroon ng baka magawa kaming mali, which is hindi allowed dun sa code regulations dito sa code regulation dito sa Canada is magkaroon pa ng sabit or maling dun sa ginagawa namin. Kaya inano ko munang stop muna yung video ko. And ngayon tapos na nga natin, by the grace of God, natapos na yung school ko, natapos na yung pag-aaral ko within 4 months. Dalawang stage kasi yun, or di bali tatlo. Ngayon nasa G1 yung is una, G3 yun. Bago ka maging G2 or maging G1 is kailangan mo dumaan ng G3, which is yung parang introduction. And G3 and G2 yun yung natapos ko, which is pwede na akong mag-handle na sa trabaho. And ngayon hindi lang din yung gas ang tinapos ko, pati yung driver's license ko. Kasi dito nga kailangan mo rin magkaroon ng driver's license para makapagtrabaho, or kasi the way ng trabaho namin dito, hindi ka ba pwedeng walang driver's license. Kailangan din yung driver's license kasi nga yung mga calls, yung mga service, like yung pagsa-service mo sa tao is kailangan din talaga na may sasakyan or marunong ka mag-drive. And which is yun, grace din ni Lord, natapos din natin yun na isang try. Sa akin kasi kailangan ko ring magantay ng 8 months bago ako nakakuha ng G2. Tama, G2 naman. G din kasi tawag sa driver's license. Sa G2, which is pwede ka na mag-drive kahit saan. Ang limit na lang is yung sa midnight na hindi ka makakapag-drive. And yun, pero nakapag-drive na sa umaga. And yun, which is with the grace of God, natapos na rin natin. And ayun, gusto ko lang din talaga na ituloy din yung pag-video ko, dahil which is makakatulong din naman sa iba. And, gusto ko rin naman makatulong sa iba. Actually, hindi naman para siyempre hindi rin naman iyabang sa iba, kasi totally
tulong din, para magiging tulong ko rin sa iba, which is talagang maging ano rin sa iba is para bang inspirasyon, or makita rin yung buhay dito sa Canada. Meron din mga options or mga pwedeng ibang trabaho kagaya nito trabaho. And ayun nga, speaking of, mahirap din talagang mag-aral. At sa akin that time, buntis yung asawa ko, and kakapanganak lang nga dito ng anak nila that time na yun, and talagang struggles kasi totally siya lang din yung nakakatulong sa akin para sa pag-review ko. Nung time na napanganak siya, hindi na ako gano'n natutulungan. Talagang self talaga study tayo, and which is hindi rin naman talaga ganun kadaling mapasada, kasi talagang even na yung mga bata or mga kaklase ko mas bata sa akin is dito na rin lang din halos pinanganak. Yung iba bumabagsak din, hindi rin nila naipapasa yun. Yun, si Christine Lillard, naipasa natin yung alam naman natin mga Pilipino talaga, hindi rin tayo susuko pagdating sa mga ganong bagay. And ayun, talagang ngayon super blessed ako dahil talagang kahit talagang mahirap na ipasa natin, and yun, talagang kailangan nating magsumikap dahil dito sa Canada talagang pag wala kang trabaho mahirap din. Ako nga ngayon nagpapasimula, medyo hindi ganun kadali dahil siyempre hindi naman ganun kataas pa yung sahod natin as gas technician. Hindi rin naman ganun kadaling maging tumaas ang sahod dito. Talagang kailangan natin i-earn or mag-ano ng years para maging competitive yung salary natin dito. Kaya yun, gusto ko lang din talaga i-share yung mga buhay ko dito sa Canada. Talagang hindi siya sobrang dali, and siguro talagang ano lang din sa Panginoon, tiwala lang sa Panginoon yung ginagawa namin para makasurvive dito. Masarap syempre yung mga benefits na pagtira dito, pero syempre hindi rin naman ganun kadali. And gusto nga natin i-share sa mga Pilipino na yung mga nangangarap makarating dito, may mga challenges din, may mga bagay din na kailangan tayong pagdaanan. And kagaya nga na syempre yung mga pangarap natin hindi naman basta-basta natutupad lang yun ng hindi natin paghihirapan siya. And sa journey ko as sa HVAC company, sa being gas technician, pwede ko ma-share kung sino man yung mga may gusto na matutunan o may gusto yung ganitong trabaho. Pwede kayong magtanong sa akin, pwede kayong kung ano yung alam ko, kung ano yung nais nyong malaman, kung ano yung kaya ko i-share sa inyo, share ko lang sa inyo. And ayun, sa mga may gustong ng ganitong video, dyan lang pwede kayong mag-subscribe, pwede kayong mag-follow or like, share sa mga video ko, para mga follow sa mga susunod pang video is maging ma-notify kayo at makita nyo yung mapanood nyo pa yung mga ibang videos. Kaya yun, sa ngayon yun muna yung magiging video natin, and hoping na mas makapag-upload pa tayo ng marami, kasi talagang ngayon nag-start na akong mag-video agad. Ma-share ko yung mga ibang trabaho ginagawa ko rito, is i-share ko sa inyo. Kaya yun,
salamat sa panonood. Kung makaabot ka sa part na to is talagang nag-thank you ako sa inyo and pray na mas kasama-sama pa tayo sa mga susunod na video. Kaya ayan, ito muna ngayon araw na to, and thank you sa inyo sa panonood, and God bless and ingat palagi. Thank you.